Growing up kasi, pinush yung idea sa akin na family is love. So, doon ako nagkaroon ng wider perspective na hindi lahat ng family talaga is kailangan mahalin mo. My biggest family drama was really controversial. Siguro kung dalagyan ko siya ng word, multifaceted talaga siya. For me, it's really mortifying. Oh my. Growing up kasi, pinush yung idea sa akin na family is love, pamilya tayo, dapat magkakapit, ganon. Marami akong nakagisna na family members, pero hindi ko na-feel kung ano ang definition ng kung ano talaga yung family. I guess my biggest family drama was all the events after my father's death. Ando na yung case and point na, okay, wala na akong daddy, like when we were in the hospital. Worse is the people that I was hoping for to get support from, I did not get it from them. Let's start with the biggest drama that happened to me last year. Go on. Say it. Nagsimula yung lahat ng away between my father and I. Stay in na kasi siya sa house namin because he has no job. One time, I tried to help na para magbigyan ng mga food yung mga dogs namin because I really love animals. Pa ako naman bibili na para mabigyan talaga sila. Nung nagdi-discuss yung father ko pati yung mama ko, naiinis kasi yung papa ko na ang tagal-tagal daw ng dog food na yun. Then yung mom ko, parang naiinis na din siya sa father ko na laging hingi lang siya na hingi, akala mo ipatago. Bakit hindi ikaw yung try mag-provide para sa mga aso mo na wala kasing trabaho, parang ganun sabi ng mama ko. So, na-trigger yung father ko. Wala kayong utang na lang, ganun. Nakikitira na nga na lang kayo dito sa bahay ko, mga ganun. Eh, syempre, kahit sino namang anak, parang ayaw nilang masisigaw yung nanay niya ng ganun. So, lumaban ako. Tinalakan ko din siya. May one moment na sinabi niya doon na, lumayas na nga kasi kayo dito, mga ganon. So ako, I take it into heart. I have decided na bukod na talaga. And yun, kasama ko yung mom ko. So I guess it started when my dad died. It was October 4th, 2024. We had surgeries after surgeries, chemotherapy, radiation, and then darating na yung araw na ibuburol na si daddy. We decided na yung wake niya will be sa house na lang namin sa QC. So house siya ng parents ni dad. I am left no choice. Siyempre, binurol sa bahay. So, there would be electric bills. Kasi siyempre, 24/7 naka-open yung ilaw. Laging nagugas ng pinggan because there are food. So, I was in my room and then pinuntahan ako ng isang kapatid ni daddy. Sabi niya na nga, uy, there's this electric bill na and water bill, ganyan-ganyan. Honestly, at that point, sabi ko nga, pag lumabas yung bill, babayaran ko na. Kahit wala nang bayaran at dadan, kahit ba shared yung consumption natin sa bahay, kaya nang bayaran. Na-trigger lang ako nung exact words na sinabi na, ang laki-laki neto. Wala naman akong kinalaman dyan eh. What? Na para bang hindi rin natin pamilya yung nawala. Na kami lang ba yung nawalan? Growing up, kaya masama ang loob ko din kay nanay ko kasi, let's say, graduation. Ako po yung pinaka nasa harap, valedictorian. Pero nanay ko, hindi pupunta. Kasi mas natatakot siya umattend sa isang event na alam niyang may utang siya. Kasi may utang pa siya sa school. Masaklap dito, kasama ako sa isang scholarship na kung saan binibigyan kami ng stipend. Tapos yung mom ko, nanay ko, sasabihin pa sa akin, natanggap mo na ba yung stipend mo? Sige, akin na yung 3K. Wala na siyang binabayaran na tuition fee, pero manghihingi pa siya sa akin. So, from that moment on, alam ko na okay, dependent talaga sa akin si nanay ko. Here comes the second wave of drama. The moment na lumaya si mama, si papa, para siyang Ninja Turtle na may time na pupunta siya 2 hours lang sa bahay ko para kamustahin sila mama. Pero once na parang hinahat na siya ni Lola na dapat dito malaman na nandito daw siya sa amin, kailangan niya bumalik agad. Parang gusto ng Lola ko kasi parang layuan or maghiwalay na talaga. Super selfish daw ng mama ko and everything. So na-bring up na naman yung mother ko nang wala na nga yung nanay ko, di ba? Where is reason? Where is propriety? Parang bringing up na yung pinaka-history ng nanay ko na kesyo inanakan lang daw siya ng papa ko. What daw? Until such time na, eto na, dumating na ang agawan ng lupa. Of course. So as I mentioned, there are like 4
rooms sa bahay namin. Parang ang nangyari is 1 room per family. Meron sa aking binigay si Lola na bahay. Nakapangalan na siya sa akin. Ang kailangan na lang, syempre, attorney na magta-transfer sa akin ng bahay na yon. Dahil wala pa akong kakayahan at nasa poder pa ako ng lola ko, maliit pa ako eh. Hindi ko kayang tirhan yung bahay. Sa family nila dati, there are 10 people. 10 siblings sila. Wow. Yeah. Wow talaga. So, habang walang nakatira, nag-ask yung tito ko na, baka po pwede, dito muna kami. Open spot siya eh, so pwedeng, tiran na yan. Kinausap ako ni older sibling, sabi sa akin na, hey, mag-occupy na si younger sibling sa kwarto mo. Sabi ko, di ba may vacant room? Bakit ako yung papalisin? Isip ko lang, sabi, di ko naman din sinasabi. Ako na naman yung bunot, sige. Do not treat me as a fool. Hanggang sa 5 years, 7 years, 10 years, doon na sila lumaki. Doon na ako nagkaroon ng pinsa ng mga maliliit. Lumaki na rin sila ngayon. And ngayon, the time na pwede ko nang kunin yung bahay, kasi nagkaroon na ako ng trabaho, ang sabi sa akin at ang offer sa akin, sige, ganito, gusto mo yung bahay mo, di ba? Kung gusto mo yung bahay mo, babayaran mo ako 100K. Walang basis. 100,000. Do you wish me to thank you? Eventually, we came to a day ng moving out na namin. Sinasabi pa na yung mga gamit daw na nilalabas namin ng bahay ay ninanakaw daw namin sa bahay. Kasi daw, apparently, sa 25 years na pagtira namin doon sa bahay nila for free, nila lolo, lola, binayaran daw namin yun ng mga gamit na ginawa ni daddy. Why did they pay rent? We were not paying rent, all of us. So until now, sige kay tito na lang, no worries, wala namang problema. Kaya ko naman umupa, kesa naman sa makimedal pa ako sa pinag-aagawan na lupa. Nasaan yung nanay ko doon? Wala. Naririnig niyo yung mga conversation, pero para sa kanya, wala lang. And what good would that do? Lagi ko sinasabi sa mama ko na bakit parang walang paninindigan yung tatay ko na, syempre may asawa ka, may anak ka, so dapat pagtanggol mo man lang kami. Medyo hati yung tatay ko talaga. By the end, by April, umuwi pabalik yung lola ko kasi she's living sa US. After nung hinatid ni Papa sa airport yung lola ko, he came straight to my house. Parang siya nag-celebrate na parang siyang nakakawalang aso or ibon sa koral na super happy siya. Akala ko, bisita lang yung father ko. But it turns out, he came living with me as well. So from the person na nagpalayas sa akin to the person na nandito sa kasama ko ngayon. May contact pa ba kayo with your family? Do you know? Zero communication whatsoever. So do you ever plan on getting your house? Hindi na. Kanila na yun. Tingin ko may bad omen na rin kasi. Right now, all I can do is, wala talaga, dasal na lang talaga. My parents, they don't have both income. Di ako prepared. Di ako prepared sa trono na to. Actually, nung lumalaki ako, yes, sumasama yung loob ko. Hanggang sa ngayon, nagkakaisip na ako. Ang sinabi kasi, di ba, wala namang nagturo sa mga magulang natin kung paano maging magulang. Pero hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin siya. You will have justice. I will never have justice. The main reason why ang daming unresolved issues is because they're not very good at talking about it. Shove it down, na set it aside and then bigil-bigil na lang mag-uusap and then okay na. So, through the years, I would dare say nag-deteriorate din yung relationship. Yung family ba is all about like, dapat sunod-sunod lang, bisig, mahalin ng isa't isa. How about those times na kapag ina-abuse na? How about those times na pangit na yung mga salita na sabi? Time will tell. That changes the perspective na parang pangaralan mo yung person na yon. I'm not trying to look for an answer, but one thing I know for sure, I don't want to become the people they've become. Kasi losing dad was painful, definitely. But the people that I was hoping for to get support from, I did not get it from them. You have buried your grief. I feel no grief, I feel nothing. Well, no, there is rage. Kasi I think that's the problem with our family. There's no communication at all. And when someone stood up and spoke up, talagang shambles and nagkagulo na. Siguro, kailangan na nating i-end ang generational curse. Siguro kung hindi man nagtapos dun sa mga nanay at tatay, magtatapos sa amin. If there's something wrong, really wrong about the situation with the family setup that you are in, please do speak up. If you wanna make the world better place, kung gusto nyo mas payapa yung buhay, mas maaari sana sa inyo pa lang, tumigil na siya. So, ayun, yun lang. Thank you so much.